Hello mga bibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence. Nako mga kabibig, matapos mabisto sa panloloko daw di umano itong si Erwin Tulfo, laglag na sa senatorial survey. Alam nyo ba kung sino na ang nangunguna sa senatorial survey? Si Marcoleta na. Nako po, ano kaya ang gagawin ni Erwin Tulfo? Sasagutin niya kaya ang mga paratang na nangloloko siya ng kayang passport? Naku po. At pineke niya nga ba ang kayang passport sa Amerika? Paano yung lulusutin ni Erwin Tulfo? Ngayon, laglag siya sa survey. Alam mo naman ang mga tao, ayaw sa manloloko kasi nabudol na ang mga tao noong nakaraang eleksyon. Magpapabudol pa ba sila ngayong eleksyon sa 2025? Natural, ayaw ng mga tao ng mga budolero at manloloko. Nako, eto kabibig ang isang video na bigyan natin ng reaksyon na kung saan talagang trending at pinag-uusapan ang paglaglag ni Erwin Tulfo sa senatorial survey, mga kabibig. So eto na, manood tayo mga kabibig ha. Pagpasok pa lamang ng taon, mukhang sunod-sunod na araw ang kamalasan na nararanasan ng mga kakampi ng administrasyon. Matapos ang samot-saring kontrobersyang kani-kanilang kinakaharap, mga pambato at kaalyado ng mga nasa gobyerno sa darating na 2025 election, pare-parehas na laglag at hindi pa umabot sa 2025 pre-election survey. Maging mga makakaliwang grupo, laglag sa nasabing listahan. Nako po, laglagan na. Iba kasi ang mga tao ngayon kasi makikita nila kung sino ang totoong magsiserbisyo sa Pilipino at kung sino yung mga taong manloloko at ginagamit ang mga tao ba? Bubudulin pa rin ang mga tao. Let's continue. Tila bigo nga raw manguna at makapasok ang iilang senatorial aspirant na kabilang sa ticket ng administrasyon ni President Bongbong Marcos sa katatapos lamang na 2025 pre-election independent survey para sa mga kumakandidato. Kahit pa mga anak ng bilyonaryo, laglag sa panlasa ng maraming Pilipino. Ang nasabing pag-aaral at simpatsya ng taong bayan ay ginawa noong December 1 to 31 bago matapos ang taon, kung saan ang mga nooy nangunguna laglag na sa nasabing listahan. Hindi raw umubra sa panlasa ng taong bayan ang tila mabubulaklak na salita, lalo't pa tila nabulgar ang kanilang tunay na pagkatao, maging tila ang mga bisyo kanilang itinatago. Marami sa kanila ang tila sawa na sa tradisyonal na politika, maging ang mga politikong kumakandidato sa pagkasenador na tila binantaan ng taong bayang hindi na raw makakabalik sa pwesto. Nako po. Narito at kilalanin ang mga pangalang nanguna, pumasok at gustong bigyan ng tsansa ng taong bayang maglingkod sa mamamayan, lalo't pruweba raw at aksyon ang kanilang magiging batayan na karamihan sa mga ito ay tunay nga raw na may napatunayan. Narito at panoorin ang full pukara ang mga kandidatura ng bawat politikong nagnanais na maupo bilang senador. Mas lumilinaw ang pananaw at paniniwala ng taong bayan na kahit baguhan ng iilan, karapat-dapat na maupo ang tunay na may napatunayan. Hindi na raw nakapagtataka kung nanguna sa nasabing pre-independent survey ang re-electionist at Mr. Malasakit himself na si Senator Christopher Lawrence Bongo. Naku, number 1 na si Bongo. Dahil si Mr. Malasakit Center, number 1 na si Bongo, mga kabibig ha. Nung una si Erwin Tulfo number 1, ngayon si Bongo na number 1. Congratulations, Senator Bongo, number 1 ka sa pre-election na survey for senatorial survey. Naku po, palakpakan naman natin si Senator Bongo because may naipakita na. Bubutuhan nyo ba yung mga walang naipakita, naipamalas na pwedeng itulong sa bayan ng Pilipino? Ako hindi ako buboto. Ano bang, yung mga iba dyan, ano bang pwede nilang tawag dito, ipanghambog? Ginawa ko to. Hindi naman ibig panghambog, kundi
tawag ito, sabi-sabi ba, ipakita sa tao, 'di ba? Ito na. Kung saan batay sa datos at ratings ng taong bayan, ito raw ang karapat-dapat na politikong mahalal muli sa pagkasenador dahil bukod sa kanyang salita, tunay raw itong may nagagawa. Gayon din ang pagtaas ng rating ng Sagip Party List Representative na si Rodante Marcoleta na naging matunog ang pangalan sa nagdaang taon kung saan nagmarka sa taong bayan ang kanyang pagiging matapang na mambabatas at pagdepensa sa konstitusyon ng bansa. Isa rin sa pinaka-highlight ng kanyang political career ang paghanga sa kanya ng former president na si Rodrigo Duterte na voluntaryo pang inendorso ang pagkasenador ng Sagip Party List Representative. Magpakailang beses mang natalo sa kanyang senatorial at vice presidential bid, hindi sumusuko at ngayon nangunguna na sa mga pre-independent survey ang cardiologist doctor na si Willie O na kahit pa man may karamdaman na kinakaharap, hindi daw ito hadlang para ipaglaban ito ang kapakanan at kalusugan ng taong bayan. Pasok rin sa panglasa ng taong bayan sa 2025 midterm senatorial election ang former PNP chief at re-electionist na si Senator Bato de la Rosa, kung saan kahit alam nito na dehado ang kanyang partido, hindi nito nagawang iwan ang Vice President na si Sara Duterte at patuloy niya ipinagtatanggol sa mga kongresistang pilit na pinapatalsik ito sa pwesto. Nagulat man raw ang ilan, ngunit tila pabor pa rin ang karamihan ng mamamayan na maluklok sa pwesto ang controversial pastor at televangelist na si Apollo Kibuloy na isa sa mga kilalang kadikit ng mga Duterte. Na-highlight ang kanyang pangalan matapos halugugin hindi lamang ng AFP, lalo na ng Philippine National Police, ang kanyang ekta-ektaryang ari-arian sa paniniwalang may makukuha raw na ebidensya ang gobyerno laban rito. Pero in fairness ang daming nagsumite sa COMELEC na ipatanggal si Pastor Apollo Kibuloy pero hindi talaga na matanggal-tanggal. So is that the sign na talagang mananalo si Pastor Apollo Kibuloy? Knowing ang daming members ng KOJC Sure na yung milyones na boto para kay Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC. Di ba mga kabibig? Ngunit para sa kanyang mga taga-suporta, nananatili ang kanilang paniniwalang inosente ang kanilang pastor. Ang mga nooy na kilalang TV host, boxing legend, at mga re-electionists at former senators na nooy nangunguna sa nasabing survey, bumulusok ang kanilang mga ratings at ang ilan pa sa kanila ay bigong makapasok sa Magic 12. Narito ang listahan ng mga senatorial aspirant na pumasok at nalaglag sa Magic 12 para sa 2025 senatorial election na ngayon pa lamang. Kahit hindi pa nagsisimula ang kampanyahan, tila nagbabanggaan na ang kanilang pangalan. Ayon mismo sa 2025 re-election independent survey, pasok sa midterm senatorial race at nangunguna sa pwesto ang re-electionist senator na si Christopher Lawrence Bongo with whopping 97%. Ikalawa naman 97% kay Senator Bongo, grabe Number 1, Senator. Of course, ang mga tao hindi talaga makakalimot kay Senator Bongo, Malasakit Center. Oo, lalo na yung mahihirap, yung walang panggasto sa mga hospital bills, talagang ang kanilang bukang bibig Malasakit Center. Uy, wala akong panggasto. Punta ka sa Malasakit Center, sabihin mo lang Malasakit Center, tulungan ka niyan. Or, uy, punta ka sa OVP, Office of the Vice President. Diba? Number 1, congratulations, 97% kay Senator Bongo. Sa listahan, ang Sagip Party List Representative, Congressman na si Rodante Marcoleta with 93%. 93% kay Rodante Marcoleta. Grabe Rodante Marcoleta, very good. Ang galing. Ikatlong pwesto naman ang nakuha ng philanthropist cardiologist na si Doc Willie Ong with 90%. Tumaas sa ika-4 na pwesto ang ranking ng re-electionist senator na si Ronald Bato de la Rosa na nakakuha ng positive 89%. Nakuha naman ng former Narvacan City Mayor, billionaire at politician na si Chavez Singson ang ikalawang pwesto na may gradong
83%. Nasa ika-anim na pwesto naman ang former Senate President na si Vicente Tito Soto III with 79%. Tablado sa number 7 spot ang outgoing Makati City Mayor na si Abby Binay at pastor na si Apollo Kibuloy na kapwa may gradong 77%. Pasok si Apollo Kibuloy number 7 ha. Pasok sa Magic 12. Si Pastor Apollo Kibuloy, naku po, manginginig na ang kabilang parlor nito. Triple tie naman sa ikawalong pwesto ang dating senador na si Panfilo Lacson, mamamahayag na si Ben Tulfo at 8th World Division Champion na si Manny Pacquiao with 76%. Pasok din sa listahan ang former Executive Secretary na si Vic Rodriguez na nasa ika-siyam na pwesto na may gradong 74%. Mula sa pagiging number 1, laglag sa rank 10 ang controversial representative ng ACT-CIS at inaakusahang nagnakaw ng pagkakakilanlan para lamang magkaroon ng US citizenship ang representative na si Erwin Tulfo na may grado na lamang ng 73%. Laglag si Erwin Tulfo. Number 10 si Erwin Tulfo. Naku, delikado na yan kung hindi pa rin sasagot si Erwin Tulfo, lalong lalaglag ang kanyang ranking. Baka the more maging quiet si Erwin Tulfo sa issue na ito, the more na sasabihin ng tao na totoo. Diba? Sa ika-11 pwesto naman, ang presidential sister na si Amy Marcos at TV host na si Willie Revillame na may kapwa gradong 72%. Pasok sa Magic 12 ang kapwa PDP laban senatorial candidate na sina Attorney Jimmy Bonto at aktor na si Philip Salvador na may para mga PDP laban, pasok na pasok ka. Attorney Vic, sina Philip Salvador, si Jimmy Bondoc, si Marcoleta, at talagang inendorse ni Panong Duterte, si Bato, si sino pa, si Pastor Apollo Kibuloy, si Bongo, pasok silang lahat Gradong 70%. Bigo namang makalusot at laglag sa Magic 12 ang re-electionist at senador na si Bong Revilla, gayon din ang former DILG Secretary na si Benhur Abalos na kapwa nasa ika-13 pwesto na may gradong 68% lamang. Nako, si Benhur Abalos laglag talaga. Pero in fairness, hindi pa nga election, ang dami ng mga commercial ni Benhur Abalos. Ang dami ng mga posters ni Benhur Abalos. So it means nagpapakilala si Benhur Abalos sa mga tao na tatakbo siyang senador. Maybe that's the purpose, that's the function kung bakit every now and then nakikita natin si Benhur Abalos. Ang tanong lang, kung tatanggapin ba si Benhur Abalos sa sambayanang Pilipino. Ngayon sa survey of laglag, hindi nakatungtong sa Magic 12 si Benhur Abalos. So maybe maghanap pa ng mga political strategy or ways para mas lalong makilala si Benhur Abalos, mas lalong iboboto si Benhur Abalos ng mga tao. Maybe introducing kung ano ang nagawa niya. Yung tatatak Benhur Abalos. Di ba, Kabibig? Laglag din sa nasabing listahan ang incumbent senator na si Pia Cayetano na nakakuha lamang ng 64%. Hindi rin nakalusot sa panlasa ng taong bayan para sa senatorial preference survey ang anak ng bilyonaryo at outgoing congresswoman na si Camille Villar na mayroong 59% lamang. Nasa ika-16 na pwesto naman ang senador na si Francis Tolentino with 57%. Nasa ika-17 pwesto ang PDP laban senatorial candidate na si Attorney J.B. Hinlo na mayroong gradong 48%. Sinundan nito ni Attorney Raul Lambino with 47%. Nasa 19th spot naman ang aktor at politician na si Lito Lapid with 41%. At panghuli ang kongresista si Wilbert Lee na may gradong 40%. Bigo namang makapasok sa top 20 ang parehas na dating senador at Liberal Party candidate na si Kiko Pangilinan, gayon din si Bam Aquino na parehas kiniklaim na sila raw ang tunay na oposisyon. Ngunit gayon pa man, tila mas nagulat ang taong bayan sa biglang paglagapak sa survey ng magkapatid na Tulfo. Ito lagapak talaga. Kasi itong si Ben Tulfo at Erwin Tulfo,
nangunguna to, number 1, 2, 3 talaga to, baka naka-epekto, no? Pero si Ben Tulfo, wala pa namang mga storya, no? Or mga trending issues, pero baka nadawit na. Kasi Tulfo, eh. Ganun mga kabibig. Pero sinasabi naman ni Ben Tulfo kung ano ang ginagawa ng kapatid niya is hindi siya dawit doon or magkaiba sila. So, tingnan natin sa susunod na mga ranking kung pasok pa ba sila sa Magic 12 or laglag na talaga. Regular na ang nooy nangungunang si Erwin Tulfo na mula sa pagiging numero 1, tila nasa ika-10 pwesto na lamang ito. Gayun din ang kanyang kapatid at mamamahayag na si Ben Tulfo na nooy nasa ika-2 pwesto, ngayon nasa ika-8 pwesto na lamang. Pinaniniwalaan ng maraming netizen na malaki ang ibinaba ni Erwin Tulfo sa nasabing pre-election survey nang dahil sa kontrobersyang kinasasangkutan nito matapos di umunay mabulgar ang pamemeke ng kanyang dokumento, partikular na ang questionable citizenship nito sa bansang estado. I think so kasi yun ang pinakamalaking pasabog eh. Yung parang parang niloloko tayo kung totoo to eh. Parang kung ganun ang ginawa ni Erwin Tulfo, kung makakaupo bilang politiko, posibleng mangluloko din siya. Yun ang mga pag-iisip ng mga tao. So, ang tanong is paano iso-survive, paano babaguhin ni Erwin Tulfo ang pananaw ng mga tao na hindi siya manluloko at hindi totoo itong mga aligasyon na namimeke siya ng mga documents para mabigyan ng passport sa Amerika. Estados Unidos. Gayunpaman, higit sa 4 na buwan na lamang ang natitira bago sumapit ang halalan. Lapit na. Mukhang mababago pa at posibleng tumaas pa ang mga nangunguna sa 2025 pre-election survey, lalo't hindi pa pinapangalanan ni Vice President Sara Duterte ang mga senatorial aspirant na kanyang ipangangampanya at susuportahan. Ano ang iyong magiging reaksyon sa balita? Yan ang pinakahihintay ng mga supporters ni BP Sara, kung sino yung mga senador na kanyang susuportahan. Because I'm sure, itong mga senador na ito, I'm sure na madaming boto ang makukuha nila at posibleng pasok sa Magic 12. Do you agree on me, kabibig? So yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Tama kaya na naka-apekto ang issue ni Erwin Tulfo tungkol sa kanyang pagiging American citizen at pamimeke daw di umano ng mga papeles para lang ma-issuehan ng passport sa Amerika. Nakaka-apekto kaya ito? Bobotohan niyo pa rin ba si Erwin Tulfo? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time! Happy New Year! Nako, ang dami mga issue. Palapit na kasi ang eleksyon.